Buwis buhay. Hindi lang ito simpleng salita para sa mga mag-aaral at guro ng liblib na paaralang ito sa dapitan sa Zamboanga del Norte. Araw-araw nila itong sinusuong at kailangang malagpasan, makapasok lang sa eskwela. Ang pagpasok sa eskwela para sa mga mag-aaral ng Oro Elementary School sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Buwis buhay. Alas 6 pa lang ng umaga, sa paanan ng Bundok Oro. Oh, danda, wag magtulakan, Pumipila sila papasok sa eskwela. Paspas mo! May ano pa po, computan. Oh, yung GoPro ba ni Roman? Anay nakalibang di. Linimaw ng tae. Hirap naman ito. Ang nalagpasan ng mga bata sa pag-akyat sa bundok. Patikim pa lang Hirap talaga maging mahirap. dahil may iba pang buwis buhay din na naghihintay sa kanila sa Pampang. Ito ang pinakamatarik na portion, ito ang dadaanan namin. Maya-maya lang, ang kanilang mga tsinelas isinukbit na sa kanilang mga braso. Upo! Umupo ka. Minok lang ito eh. Bi, dahan-dahan, Bi. At isa-isa na silang nagsimulang umakyat. Hoy! Huwag naman ganyan. Kaudo, baka malaglag naman tayo dito. Minok lang ito eh. Para silang mga gagamba, kanya-kanyang hawak sa kung anumang pwedeng makapitan. Sige, hinay lang. Kawitingin nyo. Hoy, dahan-dahan lang kayo. Hawak kamay, ma'am. Ang kanilang mga tuntungan, mga maliliit na bato, Sus, nadiri-diri, Agi. Kaya mahulog ka. Hindi, wanta na. Sige, lakan na. bagamat napakatarik ng kanilang aakyatin, parang minamani na lang nila ito. Pahinga muna. Kung ang pag-akyat sa bundok, malaking hamon, ganun din ang pagbaba. Nasalubong ng mga bata ang lalaking ito na walang takot na binabagtas ang bangin patalikod habang pasan-pasan ang natutulog niyang sanggol. Sige, lakan na. Sabay na sinusuong ito ng 11 anyos na si Ivy at ang kanyang ina na si Aida, daycare teacher sa Oro Elementary School. Dahan-dahan, Bi. Hintayin mo ako. Sa parting ito, minsan na raw nalagay ang buhay ni Ivy sa bingit ng kamatayan. Naramdaman ko parang takot ako, sarili ko. Akala ko malaglag na siya sa ibaba. Sabi ko, hinto na lang tayo hindi na ako sama sa inyo at kayo hinto naman sa pag-aral. Natroma raw si Ivy sa karanasan niyang yon. Binalak nang nawag nang tapusin ang kanyang pag-aaral. Pero dahil pursigido siyang makapagtapos, nilabanan ni Ivy ang takot. Kaya heto siya muli ngayon, pinatahak ang daan, papasok sa eskwela. Sige, abanti. Maya-maya pa, ang 2 oras ng hirap sa pag-akyat
Napalitan ng tuwa nung narating nila ang tuktok ng bangin. Hindi ako makapagsalita sa hinga, sa pagod. Bukod kasi sa angking ganda ng Dapitan Bay, hudyat na rin daw ito na malapit na silang makarating sa kanilang eskwelahan. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, sa wakas, nakarating na rin sila. We can grow another plant. 8 taon na raw tinatahak ni na Aida at Ivy ang buwis buhay na kabundukan. Kapalit nito para kay Aida, 800 pesos na sweldo kada buwan bilang teacher. Pangarap ni Aida na makapagtapos ang kanyang anak ng high school. Kaya't araw-araw daw nilang tsinatsagang tahakin ang bundok oro kahit pa araw-araw ding nalalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sinabi ko na lang sarili ko, bahalang Panginoon sa amin kasi mahirap lang kami. Sige, magtiis na lang tayo. Sige, mag-aral lang kayo ng mabuti. Sa eskwelahan, mabilis na nakarating ang ibang mga estudyante at guro, bagay na ipinagtaka ng aming team. Yun pala, may mas maayos na daan papasok sa eskwela sa pamagitan ng pagsakay ng habal-habal. Kalahating oras lang ang biyahe. Yun lang ang problema. 50 pesos ang bayad sa habal-habal. Malaking gastos para sa mga taga rito. Kapos po sila. Yung way of living nila ay fisherman po sila. Mangunguha lang sila ng mga shells. Wala silang pera na pang pamasahe. Kasi pag sumakay kami araw-araw, 200 pesos ang kaming apat. Kung mayroon kaming 200, ibili na lang namin ng bigas. Tiniis na lang namin yun. Araw-araw na pumasok kami. Ang ibang mga estudyante, tinitiis na maglakad sa mas patag na daan. Pero 3 oras naman ang inaabot nito. Kumpara sa 1 oras at kalahati lang kapag sa bundok sila dumaan. Shortcut na pala ang bundok sa lagay nito. Taong 1948 nung itayo ang Oro Elementary School at Oro National High School. Sa humigit kumulang 130 mula sa elementary at high school ang nagbubuwis buhay araw-araw para lang makapasok. Sariwa pa sa alaala ng 8 taong gulang na grade 2 student na si Jacqueline. Ang buwis buhay din niyang karanasan sa tinatawag nilang shortcut sa bundok. Nito lang nakaraang taon habang tinatahak ang bundok oro ni Jacqueline, nabagsakan siya sa ulo ng punong kahoy. Naano yung ulo niya, nasugatan, ay dinala ko po yun sa ospital. Kasi natingnan ko yung ulo niya ay maraming mang dugo at nasusugatan siya. Pero ang nangyaring yon, hindi ininda ni Jacqueline. Katunayan, matapos daw mangyari yon, mas naging pursigido pa siya sa pag-aaral. Maski na aksidente yung bata ko, maging masipag pa rin mag-aral. Ang head teacher na si Wenchor, dama ang paghihirap ng mga estudyante dahil dito din siya dumaraan nung siya'y estudyante pa lang. Graduate si Wenchor ng eskwelahang ito. Imbes na panghinaan ng loob, lalo raw siyang nagsikap sa pag-aaral hanggang nakapagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Education. Ako po ay galing sa isang mahirap na pamilya. Nakita ko po na talagang mahirap ang isang katulad ko na hindi makapagtapos ng pag-aaral. So kinakailangan na ang pagsusumikap at pagtitiyaga para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Batid naman ng DepEd o ng Department of Education sa Region 9 ang sitwasyon ng mga bata at mga guro ng Oro Elementary School at Oro National High School. Hinimok namin ang opisyal ng DepEd, si Ginoong Vicente Jose Suarez II, na subukan kahit minsan ang sinusuong na hirap ng mga bata at mga guro. Okay lang pagkagaya namin, pero kung yung mga bata, hindi talaga kasi yung hagdanan, no? Yung pinag... Ayan, sir. Kamusta? Wait lang. Sir, wait lang. Okay na. Dili man mukat-kat. Ito yung daan na palaging
dinadaanan ng aming mga estudyante. Ngayong nakita ko na, masasabi ko talaga na very critical sa mga bata, lalo na pag nalaglag, mamamatay talaga. Kung maaari, lagyan po siya ng footbridge or hagdanan, kagaya sa, kasi nung una na-assign din ako sa Linabo Elementary School. Ang Linabo sa Dipolog, 3,003 steps, ginawan siya ng hagdanan going to school. So kung magagawa natin to ng paraan, kunwari hagdanan, ang mga estudyante hindi na mahihirapan. Sa ating kasaysayan, matatandaang sa dapitan na exile noon ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Kapiling ko ang dagat. Ano mo'y isang napakalawak na tinta para sa isang manulat. Sa 4 na taon niyang pamamalagi rito, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa agham. Nagsulat, nag-aral ng ibang wika, at kung ano-ano pa habang gumagamot sa mga may sakit. Pinagyaman ni Rizal ang kanyang kaalaman habang narito. Dandahan, B. Hintayin mo ako. Nakakatuwang malaman sa kabila ng mga paghihirap. Mataas ang halagang ibinibigay ng mga bata at ng kanilang mga guro sa edukasyon sa pagpapayaman din ng kanilang kaalaman.